Ayon naman kay Alfred Marshall, ang economics ay agham na nag-aaral tungkol sa mga tao sa kanilang pangkaraniwang gawain sa buhay. So hindi na sila magkatugma, hindi na sila pareho ni Adam Smith. Ayon kay Alfred Marshall, ang economics ay agham na pag-aaral tungkol sa mga tao sa kanilang pangkaraniwang gawain. No? Yan po ang kay Alfred Marshall sa buhay, no? Mga ang economics ayon kay Alfred Marshall ay agham na nag-aaral tungkol sa mga tao sa kanilang pangkaraniwang gawain sa buhay, particular kung paano sila kumikita ng income, so kayamanan nito, at kung paano nila ito ginagasto o ginagamit. Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawa na ito? At pangatlo yung Islamic economics. Ang kay Alfred Marshall po ay nakafocus, no? Yung definition niya nakafocus sa pangkaraniwang gawain sa buhay. Hindi kasama ang mga gawain pambihira o labas sa normal na takbo ng buhay. Halimbawa, digmaan, kalamidad at marami pang iba. Pagkuha ng kita, paano kumikita ang tao mula sa trabaho, negosyo o iba pang pinagkukunan. Paglalaan at paggastos. Paano ginagamit ang kita para sa pagkain, tirahan, edukasyon, kalusugan at marami pang iba. Ano aplikasyon natin dyan? Sa antas ng individual po, pagkuha ng kita, isang guro na kumikita mula sa pagtuturo sa paralan, isang magsasaka na kumikita mula sa pagbenta ng palay, no? Yan po ang individual natin sa example sa tarif or definition ni Alfred Marshall. Paglalaan ng kita, 50% para sa pangunahing pangangailangan, pagkain, renta, kuryente, 30% para sa edukasyon at kalusugan, 20% para sa ipon o investment. No? Ito ay example ng individual aplikasyon natin doon kay Alfred Marshall. Halimbawa niyan, si Maria, wala dito si Juan at saka si Pedro. Si Maria po ay kumikita ng 100,000 kada buwan. Ginagamit niya ito sa pagkain, renta, transportation at inipon ang natitira para sa emergency fund. Okay, sa antas ng individual yan. Sa antas ng pamilya po, mag-asawa na may pinag-isang kita at pinag-uusapan kung paano ito hatiin sa gastusin sa bahay, edukasyon ng mga anak at ipon. Pagpapapasya kung bibili ng bagong gamit o mag-i-invest muna sa negosyo. Anong halimbawa niyan? Isang pamilya ay nagpasya na hindi muna bibili ng bagong iPhone 14 at ilalaan ang pera sa pag-aaral ng kanilang anak. Mahal po yung iPhone 14, no? So, sa Islamic economics naman, hindi lamang pinag-aralan kung paano kumita at gumagastos, kundi tinitiyak na halal ang pinagkukunan at makatarungan sa paggastos. Lahat niyan ay may nasaklaw ng Islamic economics, no? So, sabi ng Islamic economics kay Adam Smith, ang sabi niyang Islamic economics sa kay Alfred Marshall, hindi lamang pinag-aralan kung paano kumita at gumagastos, kundi tinitiyak na halal ang pinagkukunan at makatarungan ang paggastos. Halimbawa niyan, bawal gumastos sa alak, sugal at anumang pinagbabawal ng Sharia. Mga obligasyong ring magbigay ng zaka. Kung ikaw ay isang mayaman, kung ikaw ay isang mahirap, ano ibibigay? Walang zaka po. At tulong sa kapwa mula sa kita. Ang halimbawa niyan, isang Muslim na negosyante. Pag sinabi natin negosyante, tajir, siya ay isang mayaman. Ay kumikita mula sa halal na negosyo, naglalaan ng bahagi ng kita para sa zakat at gumagastos ng may moderation. May moderation. Yan po ang iktisad, moderation, ayon sa ating lugatan na istila. Para kay Alfred Marshall, ang economics ay agham ng pang-araw-araw na buhay, paano kumita at paano gumastos ng tama.
Sabi ng Islamic economics, ang parehong prinsipyo ay sinusunod ngunit may dagdag na tuntunin ng halal income, moral spending at pagbabahagi ng yaman. Allahu Akbar. Takbir ya ikhwani wa akhawati. Islamic economics is the best. 5 minutes left. Naam, barakallahu fikum Sister Dayang, jazakallahu khairan. So, ang assignment po ninyo, pero hindi nyo ipapasa sa WhatsApp kasi hindi ko pa nakuha yung assignment ninyo. Ano naintindihan ninyo sa tatlong definition? Definition ng Iktisadul Islami, definition ng mga Garbiyin na si Adam Smith at saka si Alfred Marshall. Ano ang naintindihan ninyo sa definition ng Islamic economics at saka sa kay Adam Smith at saka kay Alfred Marshall? Ano ang pagkakaiba nila sa pagbigay ng definition with example? Pero ang assignment na yan ay hindi po isusulat. Kayo ang magsusulat sa inyong libro, sa inyong notebook, kundi yan ay discussion natin sa next week. Kasi tatanungin ko kayo, mafarkubay na hadaini ta'rifaini, no? Wa ishrah li. For example, ano ang pagkakaiba ng dalawang definition na ito ni Adam Smith at si Alfred Marshall? Ano ang pagkakaiba sa naintindihan ninyo sa ating lecture, no? Tapos ano ang tingin or ano ang sabi ng definition na naman ng Islamic economics? Yan po ba lahat ng sinabi ni Adam Smith, ni Alfred Marshall ay saklaw ng Islamic economics? Wa barakallahu fikum wa fi mizani hasanatikum. Syukran jazilan ala husni istimaikum.